Magandang gabi at maligayang pakikinig sa Pampatulog Stories. Bago matapos ang taon, may isang taong hindi humiling ng malaking pagbabago. Hindi siya nangarap ng sobrang yaman o perpektong buhay. Isang simpleng pahinga lang ang gusto niya. Ito ang kwento ng isang tahimik na New Year's resolution. Para sa mga pagod, para sa mga tahimik lang lumalaban. Makinig ka lang. Walang kailangang ayusin ngayong gabi. Ito ang tahimik na New Year's resolution ni Kaloy. Tahimik ang gabi, yung uri ng katahimikan na hindi nakakailang, kundi parang dahan-dahang yumayakap. Sa labas ng bahay ni Kaloy, may mga paputok na pasulpot-sulpot. May sigawan, may tawanan, may countdown na paulit-ulit na sinasanay ng mga bata. Pero sa loob ng kanyang kwarto, parang hindi kasama ang oras sa pagmamadali. Nakahiga si Kaloy sa kama, isang kamay nasa tiyan. Ang isa'y nakapatong sa lumang notebook na matagal nang hindi nabubuksan. Nakatingin siya sa kisame. May maliit na bitak doon, parang ulap o minsan parang mahapa ng lugar na hindi niya kailanman pinuntahan. Tahimik lang siyang humihinga. Sa tabi ng unan niya, may ballpen na ilang beses na niyang pinindot pero ayaw magsulat. Siyempre, bulong niya sa sarili. Ngayon ka pa magtatampo. Ngumiti siya ng kaunti. Hindi malaki, hindi rin pilit. Binuksan niya ang notebook. Sa unang pahina, may nakasulat, New Year's Resolution. May petsa, 3 taon na ang nakalipas. Hindi na siya nagtaka. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng ballpen sa papel. Isinulat niya ang unang pumasok sa isip. Matulog ng maaga, tinitigan niya ang linya. Parang may hinihintay na reaksyon. Wala, tahimik lang ang papel. Parang alam na nito ang kasunod. Binura niya, isinulat ulit. Mag-eehersisyo. Napatingin siya sa sulok ng kwarto. Doon sa yoga mat na matagal nang nakatiklop. Parang tulog na rin. Parang hindi na umaasa. Binura ulit niya. Napabuntong hininga si Kaloy. Yung buntong hiningang hindi mabigat. Hindi rin malungkot. Yung buntong hiningang parang sinasabing, ay, sige, okay lang. Habang nag-iisip siya, napansin niyang may guhit na sa gilid ng pahina, isang tasa ng kape. May mata, may eye bags. Napangiti siya, hindi ka kasama. Bulong niya sa doodle. Pero naiintindihan kita, sa labas, mas malakas ang paputok. Pero sa loob ng kwarto, mas bumabagal ang oras. Umiikot ang electric fan. Mahina. Sapat lang. Gumalaw ang kurtina. Parang humihinga rin. Ipinahatong ni Kaloy ang notebook sa dibdib niya. At pumikit sandali. Hindi para matulog, kundi para magpahinga ng kaunti sa kakaisip. Bakit pa kailangan laging malaki? Tanong niya sa dilim. Walang sumagot. At okay lang. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Hindi dahil tapos na, kundi dahil ayaw na muna niyang ipilit. Bukas na lang. Bulong niya. Hindi bilang pangako, kundi bilang pahinga. At sa gabing iyon, habang papalapit ang bagong taon, si Kaloy ay nakahiga lang, tahimik, at unang beses sa matagal na panahon, hindi nagmamadali. Kung may isang bagay na masasabi ni Kaloy tungkol sa sarili niya, iyon ay ito. Marunong siyang mangako, pero mas magaling siyang mapagod. Hindi ito reklamo, obserbasyon lang. Habang nakahiga pa rin siya, napadpad ang isip niya sa mga nakaraang taon. Mga bagong taon na sinalubong niya nang may sigla, may notebook,
May checklist, may plano. Naalala niya ang taon na nangako siyang gigising ng alas 5 ng umaga. Bumili pa siya ng alarm clock. Yung malakas. Parang may emergency. Sa unang umaga, nagising siya. Sa ikalawa, medyo nagising. Sa ikatlo, natutunan niyang patayin ang alarm nang hindi nagbubukas ng mata. Isang talento na hindi niya ipinagmalaki, pero naging consistent. May taon din na nangako siyang magiging healthy. Bumili siya ng rubber shoes. Sobrang puti, parang ayaw tumapak sa mundo. Ginamit niya isang beses, tapos naging dekorasyon na lang sa ilalim ng kama. Exercise equipment na may pinakamatagal na pahinga. Bulong niya, may isa pang taon, nangako siyang hindi na magpupuyat. Sinabi niya yun alas 2 ng umaga habang nanonood ng mga video na hindi niya na maalala ngayon. Tahimik lang ang pag-alala. Walang paninisi, walang sermon. Parang lumang pelikula na dahan-dahang umaandar. May notebook pa siya noon, punong-puno ng checklist. Ang daming kahon, ang daming plano, ang pinakamaraming check. Nasa bukas na lang. Napangiti ulit siya. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil pamilyar. Humiga siyang patagilid. Niyakap ang unan. Ramdam niya ang bigat ng katawan. Hindi mabigat na masakit, kundi mabigat na nakakapagpakalma. Napaisip siya, bakit tuwing bagong taon, parang kailangan maging bagong tao agad? Bakit parang bawal maging pareho, pero mas mabait lang sa sarili? Sa labas, may paputok na muling sumabog, pero mas malayo na, parang paalam. Isinara ni Kaloy ang mga mata niya. Naalala niya ang lahat ng beses na sinimulan niya ang taon ng may gana. Tapos unti-unting napagod. Tapos sinisi ang sarili. Ngayong gabi, ayaw na niyang gawin iyon. Hindi niya kailangang burahin ang mga nabigo. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili. Kailangan lang niyang tanggapin na napapagod ang tao at hindi iyon kasalanan. Okay lang, bulong niya. Hindi naman ako late. Dahan-dahan ang paghinga niya. Walang bilang, walang teknik. Humihinga lang. At sa pagkakataong iyon, sapat na iyon. Hindi pa niya alam kung ano ang magiging resolution niya. Pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi siya kinakabahan. Tahimik lang. At sa katahimikang iyon, unti-unting lumambot ang gabi. Parang sinasabing, pwede ka munang magpahinga. Tahimik pa rin ang gabi. Pero may kakaibang lambot sa hangin. Nakahiga si Kaloy. Nakapikit. Pero gising pa rin ang isip. Hindi maingay. Hindi rin magulo. Parang dahan-dahang naglalakad lang. Napaisip siya, bakit ba tuwing bagong taon, parang kailangang baguhin lahat? Bakit parang bawal magsimula sa maliit? Dahan-dahan niyang binuksan ulit ang notebook. Parang humihingi ng paumanhin sa paggising dito. Hindi na siya nagsulat agad. Tinitigan niya muna ang blangkong pahina. Walang pressure, walang linya, walang checklist. Tahimik lang. Hindi naman kailangang bongga. Bulong niya sa sarili. Hindi rin kailangan pang Instagram. Napangiti siya ng kaunti. Naalala niya kung paano siya palaging may resolution para sa iba. Para sa trabaho. Para sa pamilya. Para sa expectations. Pero bihira. Halos wala. Para sa sarili, kinuha niya ang ballpen na ngayon parang mas cooperative na. Isinulat niya. Magpahinga. Huminto siya. Tinitigan ang salita. Mukhang maliit,
Simple, parang kulang. Pero ramdam niya, dinagdagan niya kapag pagod. Tahimik siyang napangiti. Pwede pala, bulong niya. Hindi na siya nagdagdag pa. Hindi na niya sinubukang gawing motivational. Walang exclamation point. Walang underline. Isang linya lang. Tahimik. Totoo. Napaisip siya kung counted ba yun bilang resolution. Hindi ba dapat may effort, may pawis, may sakripisyo? Napangiti siya ulit. Effort din naman ang magpahinga. Sabi niya sa sarili. Saglit siyang humiga ulit. Iniwan munang bukas ang notebook. Parang gusto niyang bigyan ng oras ang desisyon. Kahit maliit. Sa labas, paunti-unti nang tumatahimik ang mundo. Mas kaunti na ang paputok. Mas mahina na ang tawanan. At sa loob ng kwarto, si Kaloy ay hindi na nag-iisip ng 5 taon sa hinaharap. Ngayong gabi, isang araw lang ang sapat. Isinara niya ang notebook, hindi dahil tapos na, kundi dahil tama na muna. Inilapag niya ito sa tabi ng kama. Hindi kita kailangan bantayan. Bulong niya rito, magkikita pa tayo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang resolution niya, hindi nakakapagod isipin. Umaga na, hindi agad napansin ni Kaloy. May liwanag na dumaan sa kurtina. Mahina, parang ayaw manggising. Tahimik ang paligid. Walang alarm. Walang sigaw. Walang kailangang patunayan. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Bulong niya. Buhay pa. Napangiti siya sa sarili niyang biro. Umupo siya sa kama. Medyo mabagal. Medyo antok pa rin. Hindi siya nagulat. January 1 pa lang naman. Tumingin siya sa oras. Late. Hindi siya nagpanik. Hindi rin siya nag-lecture sa sarili. Tama lang. Bulong niya. Bakasyon pa ang utak? Tumayo siya. Nag-stretch ng konti. Yung stretch na parang pusa. Walang bilang. Walang goal. Naglakad siya papuntang kusina. Tahimik ang bahay, parang pati ang mga dingding. Antok pa. Nagtimpla siya ng kape. Automatic na halos ang galaw. Nakaligtaan niya ang asukal. Uminom siya. Napanghiwi sandali. Tapos ngumiti. Okay na rin, sabi niya. Gising na gising. Umupo siya sa mesa. Hawak ang tasa. Nakatingin sa labas. May mga paputok pa sa kalsada. Mga papel. Mga alaala ng kagabi. Tahimik. Walang fireworks sa isip niya. Walang bagong persona. Si Kaloy pa rin. At sa umagang iyon, hindi niya iyon ikinahiya. Hindi niya binuksan agad yung notebook. Hindi rin niya sinuri ang resolution. Uminom lang siya ng kape. Dahan-dahan. Huminga. May naisip siyang gawin. Hindi malaki. Lumabas siya ng bahay. Naglakad ng kaunti. Hindi para mag-exercise. Hindi para mag-count ng steps. Naglakad lang. Naririnig niya ang sarili niyang yapak. Ang huni ng ibon. Ang tahimik na simula ng taon. Pagbalik niya sa bahay, nakaramdam siya ng konting pagod. At sa halip na ipilit, umupo siya. Good job. Bulong niya sa sarili. Hindi sarcastic. Hindi pa biro. Totoo. Humiga siya sandali sa sofa. Pumikit. Hindi para matulog ng mahaba, kundi para sundin ang resolution niya. Maliit man, pero totoo. At sa unang umaga ng bagong taon, si Kaloy ay hindi nagmamadali. Hindi naghahabol. Hindi nagtatago sa expectations. Tahimik lang. At sapat na iyon. Lumipas ang mga araw. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Sakto lang. Kung titingnan mula sa labas, parang walang nagbago kay Kaloy.
Pareho pa rin siyang gumigising. Pareho pa rin ang kape. Pareho pa rin ang lakad. Pero sa loob, may mga maliliit na bagay na kahit siya, minsan, hindi agad napapansin. Isang umaga, napansin niyang huminto siya sandali bago bumangon. Hindi dahil tinamad, kundi dahil tinanong niya ang sarili, "Pagod ba ako?" At nang maramdaman niyang oo, humiga siya ulit ng 5 minuto. Walang drama, walang guilt. 5 minutong parang pahintulot. May isang hapon, tumunog ang cellphone niya. May tumatawag, tinitigan niya ang screen, huminga, at hindi niya sinagot agad. Hindi dahil galit, hindi dahil suplado, kundi dahil pagod siya at babalik din naman ako mamaya. Bulong niya. At bumalik nga siya kapag kaya na. May isang beses, naglakad siya palabas ng bahay. Hindi mahaba, hindi rin malayo. Hanggang sa dulo lang ng kalsada. Tapos pabalik. Walang music, walang earphones. Naririnig niya ang sariling yapak, ang hangin, ang tahimik na mundo. Napangiti siya. Parang ang productive ko ngayon. Kahit wala naman akong nagawa. Sa bahay, may mga sandaling naupo lang siya. Nakatingin sa wala. Hindi siya nag-scroll. Hindi siya nag-check ng oras. Umupo lang. At sa loob ng ilang segundo, may pumasok na tanong. Pwede pala to. Pwede palang wala mo nang ginagawa. At hindi ka babagsak. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mawawala. May mga pagkakataon ding napansin niyang mas maaga siyang natutulog. Hindi sinasadya. Hindi rin pinlano. Bigla na lang. Antok na. Salamat. Bulong niya sa sarili. Parang may inaalok na pahinga. Hindi niya ito kinuwento kaninuman. Hindi dahil sikreto, kundi dahil wala naman talagang ikukwento. Walang before and after. Walang transformation montage. Mga maliit na bagay lang. At ang maliliit na bagay, madalas, hindi napapansin ng iba. Pero sa gabi, kapag humihiga na siya, ramdam niya. Mas mabigat ang katawan, pero mas magaan ang loob. Isang beses, napatawa siya ng mahina. Hindi dahil may joke, kundi dahil naisip niya. Ganito lang pala. Walang pumalakpak, walang nag-like, walang nagtanong, pero sapat. At sa katahimikang iyon, unti-unting naging normal ang pagiging mabait sa sarili. Hindi espesyal, hindi rin heroic, normal lang. At minsan, iyon ang pinakamagandang pagbabago. May isang araw, na paggising ni Kaloy, wala siyang gustong gawin. Hindi dahil malungkot, hindi rin dahil tinatamad. Wala lang. Tiningnan niya ang kisame. Yung bitak na parang ulap. Hindi ka pa rin gumagalaw. Bulong niya rito. Huminga siya. Wala siyang checklist. Wala siyang schedule. Wala ring dahilan para magmadali. Bumangon siya. Naglakad papunta sa kusina. Nagkape. May asukal na this time. Konti lang. Balance, sabi niya, na parang may kausap. Umupo siya sa mesa, nakatingin sa labas. May dumaan na kapitbahay, may aso, may batang naglalaro. Normal ang mundo. Hindi siya nag-open ng notebook. Hindi rin siya nag-check ng resolution. Parang alam na niya kung ano ang gagawin. At iyon ay wala. Umupo siya sa sala. Humiga sa sofa. Nagpalit ng pwesto. Umupo ulit. Napaisip siya. Productive ba ito? Saglit siyang natawa. Hindi mo kailangang sagutin, sabi niya sa sarili. Pumikit siya sandali. Narinig niya ang orasan. Tik, tik, tik. Hindi siya nainis. Parang duyan. May mga sandaling nag-isip siya ng mga dapat gawin. Mga responsibilidad.
mga dapat simulan. Pero hindi niya sila tinaboy. Hindi rin niya sinunod agad. Hinayaan lang niyang dumaan, parang ulap. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng guilt. Walang boses sa ulo na nagsasabing tamad siya. Walang sermon. Walang pangamba. Tahimik lang. May isang sandali na naisip niya, kung ganito pala ang pahinga, bakit parang kasalanan ito dati? Wala siyang sagot at hindi niya rin hinanap. Lumipas ang oras. Hindi niya namalayan. Hindi niya binilang. Nang sumapit ang hapon, tumayo siya. Nag-unat. Parang sapat na. Hindi sobra. Hindi kulang. Salamat. Bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. At sa araw na yun, nawala siyang plano. Wala rin siyang pagsisisi. Humiga siya ng gabi. Mas maaga kaysa dati. Tahimik ang paligid. At sa bago niyang nakasanayan, si Kaloy ay natulog. Hindi bilang taong may malaking pangako, kundi bilang taong marunong huminto. At sa gabing iyon, walang kailangang ayusin. Pwede ka lang matulog. Hindi na nagulat si Kaloy nang mapansin niyang wala pa rin siyang bagong sinusulat sa notebook. Nandoon pa rin ang lumang notebook, nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. May mga pahina ng mga dating taon. May mga pangakong hindi rin naman niya naaalala kung kailan niya sinukuan. Dati, ganitong oras, Disyembre pa lang, may kaba na sa dibdib niya. Kaba na parang may hinahabol. Parang may kailangang patunayan. Parang may malaking kulang kapag wala siyang malinaw na resolusyon. Pero ngayong taon, iba ang pakiramdam. Hindi siya tamad. Hindi rin siya sumusuko. Pagod lang talaga siya. At ngayon lang niya yun, tunay na tinanggap. Humiga si Kaloy sa kama. Nakaharap sa kisame. Pinapakinggan ang mahinang tunog ng electric fan. Paulit-ulit, parang paalala na hindi kailangang magmadali. Naalala niya ang mga resolution na isinulat niya noon. Gigising ako ng alas 5 ng umaga araw-araw. 3 araw lang ang tinagal. Magiging productive ako buong taon. Kahit siya hindi alam kung ano talaga ang ibig sabihin nun. Hindi na ako mapapagod. Pinaka nakakatawa sa lahat. Pangiti siya, isang maikling ngiti. Hindi malakas, pero totoo. Ngayon, kung may resolution man siya, hindi na niya kailangang isulat. Hindi na kailangang i-post. Hindi na kailangang ipaalam. Hindi na kailangang gawing announcement. Simple lang. Kapag pagod, hihinto. Kapag malungkot, makikinig. Kapag masaya, hindi magtataka kung bakit. Resolution na hindi kailangan ng checklist. Dahil ramdam niya, araw-araw, kung kailan niya ito nasusunod. Napaisip siya sandali. Siguro, ang tunay na pagbabago, hindi nagsisimula sa malaking desisyon, kundi sa maliit na pahintulot. Pahintulot na hindi maging okay minsan. Pahintulot na matulog ng mas maaga. Pahintulot na hindi maging productive sa lahat ng oras. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ramdam niya ang kakaibang gaan. Walang pressure, walang bilang, walang deadline. Isang resolution na hindi na kailangang isulat dahil tahimik na itong nabubuhay sa loob niya. At unti-unti, sumasabay na rin ang katawan niya sa ideyang iyon. Mas mabagal ang hinga. Mas mabigat ang talukap ng mata. Mas mahina ang ingay ng mundo. Bago tuluyang makatulog si Kaloy, napansin niyang parang mas tahimik ang mundo. Hindi dahil tumigil ang mga problema. Hindi dahil biglang gumaan ang buhay. Kundi dahil pinili niyang huwag muna silang isipin.
Sa labas ng bintana, mahina ang ilaw ng poste. May anino ng mga dahon na dahan-dahang gumagalaw, parang umiindayog sa hangin. Isang tanawing walang hinihingi, walang paliwanag. Nandyan lang. Gusto niya iyon. Pumikit siya sandali, tapos dumilat ulit. Parang ayaw pa niyang tuluyang mawala ang sandaling iyon. May mga araw talagang hindi mo kailangang ayusin. Kailangan mo lang pahingahin. At ngayong gabi, iyon ang ginagawa niya. Hindi niya iniisip ang susunod na linggo. Hindi ang susunod na buwan. Hindi ang buong taon. Ngayong gabi lang, kung may pasok bukas, bahala na bukas. Kung may problema, hindi naman sila mawawala kahit hindi niya isipin ngayon. At doon niya naintindihan, ang pahinga, hindi pagtakas, kundi paghahanda. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, parang sinasabi sa katawan niya na ligtas na wala nang kailangang habulin, wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang ipaliwanag. Ang mundo, kahit saglit lang, ay tahimik. At sa katahimikang iyon, naroon ang isang simpleng katotohanan: hindi lahat ng pagbabago kailangang maingay. Minsan, nagsisimula ito sa isang gabi, isang kama, isang taong pumiling magpahinga. At bago tuluyang dalawin ng antok si Kaloy, may pumasok na isang huling isip. Siguro, kung ganito lang ang bagong taon, hindi na rin masama. Isang taong hindi nagmamadali, hindi naghahabol, hindi napipilitan. Isang taong marunong huminto. Unti-unting bumibigat ang mga mata niya. Nagiging mabagal ang hinga, at ang mga tunog sa paligid parang lumalayo. Ang electric fan, ang hangin, ang mundo, tahimik. At sa katahimikang iyon, natulog si Kaloy. Walang malaking pangako, walang ingranding plano, isang simpleng pahinga para sa isang bagong simula. Kung narito ka pa rin, marahil kailangan mo pa ng kaunting pahinga. Walang kailangang tapusin ngayong gabi. Walang kailangang isipin. Kung nakapikit ka na, hayaan mo lang. Ang kwento ang manatili. At kung sakaling magising ka muli, huwag mag-alala. Nagsisimula ulit ang kwento. Tahimik, dahan-dahan. Magpahinga ka lang. Magandang gabi.